Sa likod ng mga pader ng aming palasyo ay namuhay ako, si Prinsesa Anaya, sa isang mundo na puno ng karangyaan ngunit may mga limitasyon. Ang mga araw ko ay ginugol sa ilalim ng mga mata ng aking mga tagapag-alaga at ang mga gabi ko ay puno ng mga alaala ng mga kwento ng aking ina tungkol sa kahalagahan ng aming lahi. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa hardin, nakita ko ang isang lalaking abala sa kanyang gawain. Siya ay si Lucas, ang tagapaglingkod ng aming kaharian. Sa kabila ng kanyang simpleng damit, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng interes. Bawat araw na lumilipas, palihim kaming nagkikita ni Lucas sa hardin. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na hindi ko naririnig sa loob ng palasyo, tungkol sa mga bituin, sa pag-asa, at sa mga pangarap niyang makalayo sa kaharian. Sa kanyang mga kwento, natutunan kong may mundo sa labas ng aming palasyo na puno ng kagandahan at kalayaan. Ngunit sa kabila ng aming pag-uusap, alam naming pareho ang panganib ng aming relasyon. Ang aming pag-ibig ay isang bagay na hindi matatanggap ng aking ama, ang hari, na naniniwalang ang aming pamilya ay dapat manatiling puro at walang bahid ng pagtataksil. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, ipinahayag ni Lucas ang kanyang pangarap na makalayo sa kaharian at makapagsimula ng bagong buhay. Sinabi niya sa akin na may paraan para kami makalayo, ngunit kailangan namin ng matinding sakripisyo. Ako'y nabighani sa kanyang tapang, ngunit sa likod ng aking puso, nararamdaman ko ang takot sa maaaring mangyari. Ang aming pag-ibig ay tila isang bituin na unti-unting nawawala sa gitna ng kalangitan. Ngunit ang pag-asa na makalayo sa palasyo ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sa kabila ng aking mga pangamba, nagpasya kaming ipagpatuloy ang aming plano. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagtungo kami sa gilid ng palasyo kung saan ang mga lihim na daan ay nagtatago. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naririnig ko ang tibok ng aking puso na unti-unting bumibilis. Alam kong ito na ang aming pagkakataon, ang aming tadhana na maging malaya. Ngunit sa aming paglalakbay, narinig namin ang mga yabag ng mga sundalo ng palasyo. Alam kong oras na upang magdesisyon, ang oras na magbago ang aming kapalaran. Pagkatapos ng ilang saglit, dumating kami sa isang lugar kung saan ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa ilalim ng kanilang liwanag, nagpasya kami ni Lucas na tuparin ang aming plano. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang mga sundalo ay nasa likod namin at alam kong wala na kaming oras upang magtago. Sa isang matinding desisyon, nagpasya si Lucas na harapin sila upang bigyan ako ng oras na makatakas. Nang siya'y tumingin sa akin ng may tapang sa kanyang mga mata, alam kong ito na ang huling pagkakataon na magkikita kami. Ang kanyang huling mga salita ay pumukaw sa aking puso. Anaya, hindi kita iiwan. Ang pag-ibig natin ay magiging bahagi ng kalangitan. Habang siya'y lumalaban, ako'y tumakbo palayo. Dala ang aming pangarap at ang kanyang pangako. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, ano ang magiging kapalaran namin matapos ang sakripisyong ito? Nang bumalik ang alaala ng mga magkasintahan, nagkaroon ng bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, isang mapait na pangako ang bumuo sa aming mga puso. Ako si Althea, ang prinsesa ng kaharian ng Aravel. At sa araw na ito, hindi ko na masusukat ang pag-ibig na bumubukal sa aking dibdib para kay Lucian, ang tapat kong tagapaglingkod. Sa aming lihim na pag-uusap sa hardin ng palasyo, pinangako namin ang isa't isa na hindi kami magpapadala sa mga balakid na humahadlang sa aming pagmamahalan. Subalit, alam namin
na ang aming pag-iibigan ay may kasamang panganib. Sa likod ng bawat halakhak at ngiti, may mga matang nagmamasid at mga taingang palaging nakikinig. Dito sa palasyo, ang bawat hakbang namin ay isang hakbang papalapit sa panganib. Isang gabi, habang ang mga bituin ay nagsisilbing ilaw sa madilim na kalangitan, naglalakad kami ni Lucian sa tabi ng ilog na nagsilbing saksi sa aming mga lihim. Ang tubig ay kumikinang, tila sumasabay sa ritmong tugtugin ng aming mga puso. Althea, bulong ni Lucian, ang pag-ibig ko sa iyo ay higit pa sa mga bituin sa langit. Handa akong gawin ang lahat, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ibigay ang aking buhay. Hindi ko mapigilang umiyak sa kanyang sinabi. Alam kong totoo ang kanyang mga salita, ngunit ang sakripisyo ay hindi isang bagay na madaling tanggapin. Lucian, sagot ko, ang pag-ibig na ito ay isang pangako ng habang buhay, ngunit ang sakripisyo ay isang bagay na hindi ko nais na hingin sa iyo. Ngunit nagpatuloy ang mga araw, at ang mga pangyayari ay tila nag-uudyok sa amin na pumili. Ang hari ay may ibang plano para sa akin, isang kasal na magtitiyak ng kapangyarihan at kayamanan para sa kaharian. Isang prinsipe mula sa kalapit na kaharian ang inaasam na maging aking kabiyak, ngunit ang aking puso ay nananatiling kay Lucian. Sa tuwing mag-isa ako sa aking silid, pinagninilayan ko ang aming mga pangarap. Ang bawat pag-iisip ay isang hakbang palayo sa kasiyahan, at ang bawat hakbang ay puno ng pangamba. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. May hawak na isang kumikinang na bato. Ang bituin ay nag-aalay ng kapangyarihan, sabi niya. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang panaginip na iyon ay tila isang babala, isang paalala, na ang aming pag-iibigan ay may kasamang sakripisyo. Ipinasya kong sabihin ito kay Lucian, ngunit sa sandaling sinimulan ko ang kwento, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng pag-asa at determinasyon. Althea, sabi niya, kung ang bituin ay ang ating kasagutan, handa akong tanggapin ang kapalit. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Sa mga sumunod na araw, palihim kaming nagsimula sa isang paglalakbay patungo sa bundok ng mga bituin, isang lugar na puno ng hiwaga at alamat. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang pag-asa at takot na magkasabay na kumakabog sa aking dibdib. Sa wakas, naabot namin ang tuktok ng bundok, kung saan ang mga bituin ay tila abot kamay. Ang kagandahan ng kalangitan ay hindi maipaliwanag, at sa gitna nito, isang kumikinang na bato ang nakalapag. Ito ang bato mula sa aking panaginip. Ito ang ating pagkakataon, sabi ni Lucian, habang hawak ang bato. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Nawala ang aming pandama, at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Nang magmulat ako ng mata, ako ay nasa ibang mundo na, isang kalangitan na puno ng mga bituin. Kasama ko si Lucian, ngunit kami ay iba na. Kami ay naging mga bituin, nagtatanod sa kalangitan, mga saksi na lamang sa mga pangyayari sa lupa. Ang aming pag-ibig ay nagbunga ng sakripisyo, isang sakripisyo na nagbigay ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng kalangitan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng bituin at paano ito magbabago sa aming kapalaran? Sa kasalukuyan, kami ay mga bituin na nagtatanod sa mga lihim ng mundo, ngunit isang araw, isang pangyayari ang maaaring magbukas ng bagong paglalakbay para sa amin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, at ang kalangitan ay may mga hiwagang hindi pa nalalaman. Sa isang iglap, ang aming kapalaran ay maaaring magbago. Ako si Arya, prinsesa ng kaharian ng Luminara.
Sa kabila ng karangyaan at kasayahan sa aming palasyo, palaging may isang bahagi ng aking puso na tila ba nawawalan ng sigla. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makilala ko si Kael, ang tagapaglingkod ng aming kaharian. Ang kanyang nangiti ay tila liwanag ng araw na sumikat sa aking madilim na mundo. Mula sa aming unang pagkikita, nagkaroon ako ng pakiramdam na may espesyal na ugnayan sa pagitan naming dalawa. Lingid sa kaalaman ng iba, nagsimula kaming magkita sa likod ng mga kurtina ng palasyo tuwing gabi. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ibinabahagi namin ang aming mga pangarap at pangamba. Sa bawat sandaling magkasama kami, unti-unting nahulog ang aming mga damdamin sa isa't isa. Sa kabila ng mga alituntunin at hadlang na nakapaligid sa amin. Isang araw, habang kami nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa hardin, kinausap ako ni Kael ng seryoso. Arya, Anya, alam kong mahirap ang lahat ng ito para sa iyo, ngunit nais kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat para mapanatili ang ating pagmamahalan. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi magiging madali ang aming sitwasyon. Kael, alam kong handa ka. Ngunit paano kung dumating ang araw na kailangan nating magparaya sa isa't isa? Tanong ko, na may halong kaba at pag-aalala sa aking tinig. Hinawakan niya ang aking kamay at sabay naming tiningnan ang mga bituin sa langit. Arya, minsan kailangan nating isakripisyo ang ating mga sarili para sa mas mataas na layunin. Ngunit tandaan mo, gaano man kalayo ang ating mga pisikal na katawan, ang ating mga kaluluwa ay mananatiling magkapiling. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakaramdam kami ng papalapit na panganib. Alam naming hindi kami ligtas habang ang aming relasyon ay patuloy na lumalalim. Isang gabi, habang kami nasa ilalim ng buwan, napag-usapan naming magtungo sa mahiwagang kagubatan ng Eldoria, kung saan sinasabing matatagpuan ang mahiwagang ilog na makapagbibigay ng walang hanggang pagmamahalan. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Ang isa sa amin ay kailangang magsakripisyo ng kanyang pisikal na anyo. Sa pagdating namin sa ilog, natuklasan namin ang kagandahan nito na tila ba hinabi mula sa mga bituin. Sa gitna ng ilog ay may mga kumikislap na alon na tila ba mga bulalakaw na bumabagsak sa kalangitan. Naramdaman ko ang takot at pananabik sa aking puso. Kael, bulong ko, handa ka na ba? Ngumiti siya, ngunit bakas. Sa kanyang mga mata ang lungkot. Arya, alam kong ito na ang tamang panahon. Huwag kang mag-alala. Ang ating pagmamahalan ay magiging gabay at liwanag sa mga taong nangangailangan nito. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha habang niyayakap ko siya ng mahigpit. Sa mga sandaling ito, alam kong ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang init ng kanyang katawan. Mahal kita, Kael, bulong ko. Mahal din kita, Arya, hanggang sa muli. Sa kanyang pagpasok sa ilog, nakita ko ang kanyang anyo na unti-unting naglaho at sa halip ay naging maliwanag na bituin sa kalangitan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang sapagkat sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking puso. Alam kong hindi na kami magkasama sa pisikal na anyo, ngunit ang aming pagmamahalan ay mananatiling buhay sa bawat ningning ng bituin. Ngunit, isang gabi, habang nakatingin ako sa bituin ni Kael, may napansin akong kakaiba. Ang bituin ay tila kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati at sa ilalim ng mga bituin may isang anino na papalapit. Ang anyo ay pamilyar, ngunit imposibleng mangyari. Ang anino ay patungo sa akin at habang papalapit ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Arya, isang tinig ang bumulong mula sa anino, isang tinig na kahit saang sulok ng mundo ay hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung paano ito posible,
Ngunit naramdaman ko ang pag-asa. Sa kabila ng sakripisyo at kalungkutan, isang bagong kabanata ang nagbubukas. Ngunit paano ito mangyayari? At ano ang kahulugan ng misteryosong pagbabalik ni Kael? Sa gitna ng gubat na may liwanag mula sa mga bituin, naramdaman ko ang hangin ng pagbabago. At kasabay nito, ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Ngunit alam kong ang bawat bagong simula ay may kaakibat na panganib. At sa pagkakataong ito, handa akong harapin ang anumang pagsubok para sa pagmamahalan na minsang naging alamat sa kalangitan. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ang araw na nagpasya kami ni Adan, na talikuran ng lahat para sa aming pagmamahalan. Siya ang aking tanging kasangga sa mundo ng mga intriga at kapangyarihan. Isang prinsesa na tulad ko'y hindi kailanman malayang makapamili ng sariling landas. Ngunit sa piling ni Adan, nadarama ko ang tunay na kalayaan. Ang aming lihim na tagpuan sa kagubatan ay ligtas at tahimik, malayo sa mapanuring mga mata ng palasyo. Dito kami nagkakilala, dito rin kami nangarap. Sa tuwing magkikita kami, dala niya ang kanyang simpleng gitara. Sa kanyang mga awit, nadarama ko ang sinseridad at init ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa likod ng bawat halakhak at bulong ay may nakaambang panganib. Isang araw, iiwan natin ang lahat ng ito. Bulong ni Adan, habang kami nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Isang araw, ang mga bituin na lamang ang magiging saksi sa ating pag-ibig. Ngunit ang isang araw na iyon ay tila napakalayo at puno ng panganib. Alam naming kapwa na ang aming relasyon ay hindi tatanggapin ng aking ama, ang hari, isang prinsesa at isang tagapaglingkod, isang napakalaking iskandalo kung sakali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili kaming matatag at puno ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang tumigil si Adan at hinarap ako. Mayroon akong planong sabihin sa iyo, mahal ko, aniya, habang hawak ang aking mga kamay. May isang paraan upang makaligtas tayo, isang paraan upang maging malaya. Nabighani ako sa kanyang sinseridad, ngunit may kaba sa aking puso. Ano iyon, Ming Adan? Ayon sa isang matandang alamat, may isang mahiwagang pook sa bundok ng silangan, kung saan ang isang magkasintahan ay maaaring magsakripisyo upang maging mga bituin sa langit. Sa gayon, hindi na tayo kailanman maghihiwalay. Nagdaan ang ilang sandali bago ko siya nasagot. Ang ideya ay tila katang-isip lamang. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon. Bituin, ulit ko, halos pabulong. Adan, handa akong gawin ang anumang bagay makasama ka lamang. At sa gabing iyon, nagsimula kaming magplano. Ang aming pag-alis mula sa kaharian ay hindi magiging madali. Kinailangan naming magtago sa kadiliman, maglakbay ng palihim, at iwasan ang mga bantay sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam naming wala nang makapipigil sa amin. Pagkalipas ng ilang linggo, isang madilim na gabi, iniwan namin ang palasyo. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Walang bumalik upang batiin kami, walang nagpaalam. Sa bawat hakbang, nadarama ko ang bigat ng aming desisyon, ngunit sa bawat hakbang din ay mas nararamdaman ko ang kalayaan. Habang papalapit kami sa bundok ng silangan, unti-unti ring bumibigat ang aking damdamin. Sa kabila ng liwanag ng aming pag-asa, may bumabalot na takot sa aking puso. Paano kung hindi totoo ang alamat? Paano kung magkamali kami? Sa pagdating namin sa tuktok, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa paligid. Tumayo kami sa gitna ng isang bilog na bato, hawak ang kamay ng isa't isa. Ito na ang ating kapalaran, sabi ni Adan, nakangiti sa kabila ng luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakaisa ng ating mga puso, naway maging mga bituin tayo sa kalangitan, idinulot ko. At sa aming mga bulong, naganap
ang himala. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa amin at unti-unti kong naramdaman ang pag-angat mula sa lupa. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagsasakripisyo, biglang nagbago ang lahat. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Huwag! Isang anino ang sumulpot mula sa kadiliman, si Ama, kasama ang kanyang mga kawal. Hindi! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Ang kapangyarihan ng sakripisyo ay hindi na mapipigilan. Habang unti-unti akong nawawala, nakita ko ang mukha ni Adan, puno ng takot at pag-ibig. Mahal kita, ang huling bulong niya, bago kami tuluyang naglaho. At sa kalangitan, dalawang bagong bituin ang sumilang, magkasama ngunit magkalayo, habang buhay na magbabantay sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang liwanag, isang misteryo ang bumabalot sa kanilang kapalaran, isang kwento ng pag-ibig na hindi natapos, ngunit may isa pang lihim na hindi namin alam. Sa pag-alis namin sa lupa, isang bagong bituin ang sumilang sa kalangitan, ngunit hindi ito tulad ng iba. Ito ay isang bituin na may kakaibang ningning, isang bituin na nagsilbing paalala ng aming sakripisyo at ng isang bagong simula na hindi pa namin natutuklasan. Sa mga araw na lumipas, tila ang bawat hakbang ko ay patungo sa isang landas na hindi ko na mababago pa. Ang mga bituin sa langit ay palaging naging saksi sa aming lihim na pagmamahalan. Si Amado, ang lalaking tagapaglingkod ng aming kaharian, ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo, kundi siya ring naging dahilan ng mga pangarap kong lumipad sa ulap. Mula sa aking silid, palihim kong pinagmamasdan si Amado habang siya'y nagtatrabaho sa ilalim ng nakasisilaw na araw. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakatuon sa akin sa tuwing kami magkakaharap. Sa simpleng tingin na iyon, alam kong may pag-asa pa ang aming pag-iibigan. Isang gabi, sa liwanag ng buwan, nagpasya kaming magtagpo sa aming lihim na tagpuan, isang maliit na hardin sa likod ng palasyo. Doon, ang mga bulaklak ay tila nakikinig sa mga usapan namin, habang ang hangin ay nagdadala ng aming mga bulong sa mga bituin. Nang gabing iyon, ramdam ko nga may kakaibang enerhiya sa paligid. Para bang ang buong kalawakan ay nakikiisa sa aming mga damdamin. Prinsesa, bulong ni Amado, sabay hawak sa aking kamay. Handa ka na bang talikuran ang lahat para sa akin? Alam kong malaki ang magiging kapalit ng ating desisyon. Hindi ko alam kung alin ang mas matimbang. Ang takot na baka kami magkabuklod ng kapalaran ngunit mawala ng lahat, o ang kasiyahang hatid ng isang buhay na puno ng pag-ibig. Sa aking puso, alam kong mahalaga ang bawat sandali na kasama ko siya, ngunit ang takot sa maaaring mangyari ay hindi ko maikakaila. Oo, Amado, sagot ko habang ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Handa akong magsakripisyo, ikaw ang aking bituin sa gabi, ang aking gabay sa dilim. Nang biglang bumuhos ang ulan, para bang ang kalikasan mismo ay nagbigay ng babala sa aming desisyon, ngunit hindi ko hinayaan ang ulan na maging hadlang sa aming pangako. Tumakbo kami patungo sa lilim ng isang malaking puno, habang ang ulan ay tila musika sa aming pandinig. Sa kabila ng lahat, hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid, at sa isang iglap, ang lahat ay tila nagbago. Ang lupa na aming tinatapakan ay tila naging bahagi ng kalangitan. Ang mga bituin ay nagmistulang bumaba upang kamiyo ko si yakapin. Amado, ano ito? Tanong ko habang ang aking mga mata ay naglalakbay sa kislap ng mga bituin. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anghel na may gintong pakpak ang bumaba mula sa kalangitan. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing siya'y may dala ng magandang balita.
Kayo'y pinili ng mga bituin, ang sabi ng anghel. Ngunit may kapalit ang inyong desisyon. Kayo'y magiging bahagi ng kalawakan, ngunit ang inyong alaala ay mawawala sa mundo. Biglang bumangon ang takot sa aking dibdib. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang aming pagmamahalan ay magiging alamat. Ngunit kami mawawala sa kaharian. Lahat ng aming pinaghirapan, lahat ng aming mga pangarap, ang lahat ay maglalaho. Amado, anong gagawin natin? Ang tanong ko, habang ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit si Amado ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-asa. Prinsesa, ang ating pag-ibig ay magiging bahagi ng kalawakan. Kahit na tayo'y mawala, ang ating mga bituin ay magsisilbing gabay sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ang aming pagmamahalan ay magiging bahagi ng kalangitan. Isang alamat na hindi malilimutan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, isang twist na hindi ko inasahan. Nang kami magpasyang maging bituin, isang alingawngaw ang bumalot sa paligid. Isang boses na tila nagmula sa aming mga puso. Hindi lahat ng bituin ay may kaligayahan. Ang ilan ay nagtatago ng lihim na kalungkutan. Sa aming pag-alis, iniwan namin ang kaharian na puno ng pag-asa, ngunit ang aming mga bituin ay nagtataglay ng lihim na kalungkutan. Sa kabila ng aming sakripisyo, ang aming kaligayahan ay may kaakibat na kapighatian. Ang aming pagmamahalan ay naging alamat, ngunit sa likod ng mga bituin, kami nagtatago ng lihim na hinanakit. Isang cliffhanger na hindi magbabago ng kahit na anong kapalaran. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila mga mata na nakamasid sa amin. Bawat isa ay nagsusumamo sa akin na pakinggan ang kanilang tahimik na mensahe. Narito kami ni Eladio sa gilid ng bangin, sa lugar kung saan unang umusbong ang pag-ibig na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-asa at ligaya, ay ngayon ay puno ng lungkot at pag-aalala. Alam namin ang kapalaran na naghihintay sa amin, ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-ibig namin ay nanatiling matatag, tulad ng mga bituin sa malamlam na kalangitan. Prinsesa Amihan, bulong ni Eladio, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Handa ka na bang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig na ito? Tumango ako, bagamat ang aking puso ay nag-aalangan. Alam kong ang aming desisyon ay magdudulot ng pagbabago, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi pati na rin sa kaharian. Ang aming pag-ibig ay isang lihim na hindi kailanman maaring malaman ng iba, isang pag-ibig na itinaguyod sa ilalim ng mga bituin at sa likod ng mga pader ng palasyo. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang kamay ni Eladio ay mahigpit na nakakapit sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Nais kong maging bituin kasama ka? Sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Kung ito ang paraan upang makasama kita magpakailanman, gagawin ko. Nagsimula kaming maglakad patungo sa altar ng mga bituin, isang sagradong lugar na matagal nang pinaniniwalaan ng mga tao sa kaharian. Ayon sa mga alamat, ang altar na ito ay may kapangyarihang gawing bituin ang sinumang mag-aalay ng kanilang pag-ibig dito. Ngunit ang kapalit ay ang kanilang buhay sa lupa, isang sakripisyong hindi maaaring baliwalain. Habang papalapit kami, naalala ko ang mga alaala ng aming pinagsamahan, ang mga lihim na pagkikita sa hardin, ang mga palihim na pag-uusap sa ilalim ng mga puno, at ang mga pangako na binitiwan namin sa isa't isa. Ang lahat ng ito ay bumabalot sa akin ng init at kaligayahan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may nararamdaman akong kalungkutan. Paano kung hindi ito ang tamang desisyon? Paano kung may ibang kapalaran para sa amin na hindi namin nakikita? Sa altar,
tumigil kami at nagtinginan. Ang mga mata ni Eladio ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Tila sinasabi sa akin na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Kinuha niya ang aking kamay at sabay kaming lumuhod. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagningning ng mas maliwanag, para bang kinikilala ang aming presensya. Sa ngalan ng mga bituin, sabi ni Eladio, ang kanyang boses ay puno ng reverence. Hinihiling namin na gawing bituin ang aming mga kaluluwa, upang sa gayon ay makasama namin ang isa't isa magpakailanman. Isinara ko ang aking mga mata. Nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin, ang tibok ng kanyang puso na kasabay ng akin. Ito na ang sandali, ang huling hakbang patungo sa aming kapalaran. Ngunit bago pa man kami makapag-alay ng aming huling dasal, may narinig kaming kaluskos sa likuran. Agad akong nagmulat ng mata at nakita ang isang anino na lumalapit sa amin. Amihan, Eladio, sigaw ng boses, puno ng pagkabigla at pag-aalala. Siya ay si Haring Baltasar, ang aking ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at takot. Anong ginagawa ninyo sa altar na ito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam ang isasagot. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na sumira sa aming init. Alam ko na ang aming lihim ay nalantad na at ang kapalaran namin ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Amihan, bumalik ka sa palasyo. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na bumalot sa akin. Ang paligid ay umikot at ang mga bituin sa kalangitan ay tila lumapit sa amin. Kanilang liwanag ay naglaho sa isang iglap. Ang huling bagay na naririnig ko ay ang sigaw ni Eladio, puno ng takot at pagmamahal. At pagkatapos, ang lahat ay naging tahimik. Ang aking katawan ay tila lumulutang. Ang aking kaluluwa ay tila hinihila patungo sa kalangitan. Ang aming sakripisyo ay naganap na. Ngunit sa huling sandali ay may nararamdaman akong kakaibang puwersa na pilit akong hinahatak pabalik sa lupa. Ito ba ay tanda ng kapalaran o isang babala ng paparating na trahedya? Habang ako ay patuloy na lumulutang, ang huling imahe na aking nakita ay ang mga bituin na bumubuo ng isang bagong konstelasyon. Ngunit sa gitna nito ay may isang bituin na tila nawawala. Isang bituin na nagkukubli sa likod ng mga ulap. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun nito, ngunit ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Ang aming pag-ibig ay nagbunga ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit ang kapalaran namin ay nakatago pa rin sa likod ng mga ulap na puno ng misteryo. Sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang aming sakripisyo ay nagbukas ng bagong kabanata at ang aming mga kaluluwa ay nagsisimula pa lamang ng kanilang paglalakbay sa kalangitan, sa ilalim ng mga bituin na puno ng lihim at pag-asa. Sa kalaliman ng gabi, habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga ulap, naramdaman kong tila may kakaibang simoy ng hangin sa paligid. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na nakadagan sa aking puso habang naglalakad ako sa hardin ng palasyo. Si Alon, ang matagal ko nang minamahal na tagapaglingkod, ay kasalukuyang nasa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay tila may ipinahihiwatig na hindi ko mabatid. Alon, nararamdaman mo rin ba ito? Tanong ko sa kanya habang kami naglalakad sa ilalim ng naglalakihang puno ng mga akasya. Ang kanyang pagsulyap sa akin ay puno ng pangunawa. Ngunit sa likod niyon ay may kirot na hindi ko mawari. Oo, Prinsesa Amara, tugon niya. Parang may kung anong kakaibang puwersa na sumasama sa atin sa gabing ito. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili.
Kailangan kong malaman ang kanyang saloobin. Alon, ano ang balak mong gawin? Alam kong may iniisip ka. Hindi mo na kailangan pang itago ito sa akin. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa kalangitan. Tila hinahanap ang mga bituin na dati naming binibilang. Amara, may lihim akong matagal ko nang itinatago. Isang pangako na ginawa ko bago pa man tayo nagtagpo. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Anong pangako iyon, Alon? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Nag-alinlangan siya saglit, ngunit sa huli ay nagpasya siyang magsalita. Noong bata pa ako, may isang matandang manghuhula na nagpakita sa akin. Sinabi niya na ako raw ay may kapalarang magiging bituin, ngunit may kapalit ito. Isang sakripisyo ng taong pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila palaso na tumama sa aking puso. Ako ang sakripisyo, Alon? Ako ang kapalit ng iyong kapalaran? Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagbigay ng kasagutan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Bakit mo hinayaan na umabot tayo sa ganito kung alam mong may ganitong kapalaran? Amara, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Hindi ko kayang iwan ka, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang kapalaran ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Alon, mahal kita. At kung ito ang kapalaran mo, hindi ko hahayaan na mag-isa kang harapin ito. Nagulat siya, hindi makapaniwala sa aking desisyon. Amara, hindi ko hiningi ito. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig. Alon, kung ito ang paraan para makasama kita, kahit sa huling pagkakataon, gagawin ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagbago ang simoy ng hangin. Ang mga dahon ng akasya ay nagsimulang kumislap, tila may buhay na dumadaloy sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nag-iba, parang may ningning na nagmumula sa loob. Amara, oras na, nararamdaman ko na ang tawag ng kapalaran. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Nagbabaka sakaling ang aming pag-ibig ay magtagumpay laban sa kapalaran. Alon, hindi kita iiwan. Magkasama natin itong haharapin. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumalot sa aming dalawa. Ang paligid ay naglaho at kami naiwan sa isang espasyo na tila walang hanggan. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Ang pag-asang kahit sa kabila ng sakripisyo, kami magiging magkasama. Ngunit sa huli, naramdaman ko ang malamig na hangin na unti-unting bumabalot sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kapayapaan sa likod ng kanyang pag-iyak. Amara, salamat, mahal kita. Ang aming mga katawan ay unti-unting naglaho at sa huling sandali, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Isang paglipat sa ibang anyo, sa ibang diwa. Kami naging liwanag, mga bituin sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng pag-asa, naramdaman ko ang isang pag-alog mula sa kaibuturan ng aking diwa. Isang puwersa na tila bumabalik, isang boses na buhat sa dilim. Amara, hindi pa ito ang wakas. May isa pang kapalaran na naghihintay sa iyo. At sa pag-aakalang ang aming kwento ay nagwakas na, doon ko lamang napagtanto na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng mga bituin, may mga lihim na nagkukubli. At ang aming pag-ibig ay isa lamang bahagi ng mas malaking kwento na hindi pa lubos na natutuklasan. Sa mga lumipas na araw, unti-unting umusbong ang bagong pag-asa sa aking puso. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagiging mas maliwanag tuwing kami ni Arvin ay magkasama. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa sa buhay, ito ang aking sandigan, ang aking liwanag, sa gitna ng kadiliman ng palasyo. Alam kong sa likod ng kanyang mga ngiti
ay ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtitiis bilang isang tagapaglingkod na ang tanging hangarin ay ang kaligayahan ko. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng palasyo, nakatingala kami sa mga bituin na waring nagbibigay sa amin ng kanilang lihim. Naisip mo na ba, tanong ko, kung ano ang pakiramdam ng maging isang bituin sa kalangitan? Malayo sa lahat ng ito, ngunit kitang-kita ang lahat. Ngumiti siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may sinag ng mga bituin. Minsan, iniisip ko, kung paano kaya kung tayo ang mga bituin na iyon. Sa tuwing titingala ang mga tao, tayo ang kanilang makikita. Hindi ba't masarap isipin na kahit sa simpleng paraan, tayo'y magiging bahagi ng kanilang mga buhay? Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang sagot. Ang kanyang pananaw sa buhay ay laging may kasamang pag-asa, kahit na sa gitna ng kawalan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang aming mga pangarap ay hindi limitado sa lupa. Maaari kaming mangarap ng mas malaki, mas mataas, parang mga bituin. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Isang umaga, nang bumangon ako, natagpuan ko si Arvin na nakatayo sa harap ng salamin sa aking silid. May hawak na isang maliit na kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin. Animoy may tinatagong lihim na nagbabanta sa kanyang kaligayahan. Arvin, tanong ko, ano ang nasa kahon na iyan? Tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi ko mawari. Isa itong alaala, prinsesa. Alaala ng sakripisyo na kailangan kong gawin para sa ating mga pangarap. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang dinadala. Ang kahon ay naglalaman ng lihim na parang humahadlang sa aming pag-asa. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, at naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang katawan. Sabihin mo sa akin, Arvin, ano ang kailangan mong isakripisyo? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa mga susunod niyang sasabihin. Isang kasunduan ang ginawa ko sa isang matandang mangkukulam sa gilid ng bayan. Sinabi niya na maaari tayong maging mga bituin, ngunit may kapalit, ang aking kaluluwa. Nabigla ako sa kanyang revelasyon, ang ideya na ang kaluluwa ni Arvin ay isinakripisyo para sa aming pangarap ay parang isang bangungot sa kabila ng aming pagnanasa na maging bahagi ng kalangitan. Ang kapalit ay tila napakalaki, napakatindi. Ngunit bakit, Arvin? Bakit mo ginawa iyon? Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Dahil, prinsesa, ang kaligayahan mo ay ang tanging bagay na mahalaga sa akin. Nais kong makita kang masaya. Kahit ito man ay nangangahulugan na kailangan kong isakripisyo ang lahat. Sa mga sandaling iyon, ang aming mundo ay tila nagbago. Ang pag-asa ay napalitan ng takot. Ang pagmamahal ay napalitan ng pangambang hindi ko mawari. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang matinding pagmamahal ni Arvin, isang pagmamahal na walang kapantay. May paraan pa ba? Tanong ko, umaasang may solusyon pa sa aming sitwasyon. Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Meron, ngunit ito ay isang mas mahirap na sakripisyo. Kailangan nating pumunta sa tuktok ng bundok at hilingin sa mga bituin na ibalik ang aking kaluluwa. Ngunit, prinsesa, dapat mo akong samahan sa sakripisyong ito. That meant lucky sambayanan tayo. Ang kanyang huling salita ay nagbigay ng bagong pag-asa sa aking puso. Ngunit ito rin ay nagdala ng takot. Takot na baka hindi namin makamit ang aming pangarap. Takot na baka ang aming sakripisyo ay hindi sapat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya akong hindi kami susuko. At sa kabila ng aming takot, sa kabila ng aming kawalan ng kasiguraduhan, kami naglakbay patungo sa tuktok ng bundok. Ang aming mga pangarap ay nakataya.
Ang aming pag-asa ay nasa kamay ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam ko na ang aming pagmamahalan ay magiging sapat na puwersa upang makamit ang aming hangarin. Habang kami ay umaakyat, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang lumitaw sa kalangitan. Waring may isang bituin na bumabagsak patungo sa lupa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang piraso ng pag-asa na baka, sa wakas, ang aming sakripisyo ay magbunga ng bagong simula. Ngunit sa aking puso, may kaba. Ano ang dala ng bumabagsak na bituin? Sa mga nakaraang araw ng aming paglalakbay, dama ko ang pagkabalisa sa hangin. Habang papalapit kami sa bundok ng kapalaran, tila mas lalo akong kinakain ng pag-aalala. Ang mga bulong ng mga puno, ang kaluskos ng mga dahon, lahat ay parang mga paalala ng nalalapit na pagtatapos ng aming kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, naroroon si Khalil, ang aking tanging sandigan, ang nag-iisang taong nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko inasahan. Prinsesa Amara, tawag niya, habang kami huminto sa isang burol upang magpahinga. Nararamdaman mo ba ang malamig na dapyo ng hangin? Parang may dala itong kakaibang mensahe. Ngumiti ako ng pilit habang tinitingnan siya. Oo, Khalil. Ngunit sa kabila ng lamig, narito ka. At iyon ang pinakamahalaga. Nagtitigan kami sa ilalim ng naglalagablab na langit, ang mga bituin ay tila nagmamasid, naghihintay sa susunod naming hakbang. Naisip ko kung paano kami napadpad sa ganitong sitwasyon. Isang prinsesa at isang tagapaglingkod na nagmahalan sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang aming pag-ibig ay naging alamat, ngunit ang kapalit nito'y tila hindi ko kayang harapin. Amara, sabi ni Khalil, habang hinawakan ang aking kamay. Anuman ang mangyari, hindi ko pagsisisihan ang mga sandaling ito kasama ka. Isa kang biyaya na hindi ko inasahan. Khalil, hindi ko kayang mawala ka. Sagot ko, habang pinipigilan ang luha. Ang sakripisyo na hinihingi ng mga bituin ay masyadong malupit. Alam naming pareho na upang maging ganap ang aming pag-ibig, isa sa amin ang kailangang magsakripisyo. Lahat ng alamat ukol sa bundok ng kapalaran ay nagsasabing ang pagmamahalan ng dalawang tao ay maaaring maging walang hanggan. Kung isa sa kanila ay magiging bituin, magbabantay sa kalangitan habang buhay. Nang marating namin ang tuktok, sa gitna ng altar, nayari sa sinaunang bato, ramdam ko ang pagyanig ng lupa, ang pag-awit ng hangin. Pumikit ako at dinama ang malamig na hangin sa aking balat. Ang huling pagkakataong maririnig ko ang kaluskos ng mundo. Prinsesa, panahon na. Bulong ni Khalil sa aking tainga. Hawak niya ang isang kristal na kumikinang sa ilalim ng buwan, ang susi sa aming kapalaran. Khalil, hindi ko alam kung kaya ko, sabi ko habang nanginginig ang boses. Ngunit bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, isang liwanag ang pumailan lang mula sa kristal. Ang aking mga matay napapikit sa tindi nito, at nang buksan ko ang mga ito, nakita ko si Khalil na nakaluhod sa harap ng altar, nakangiti habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging liwanag. Amara, mahal na mahal kita, sabi niya, habang ang kanyang anyoy naglalaho. Khalil, huwag. Sigaw ko, pilit siyang inaabot, ngunit huli na. Sa isang kisap mata, siya'y naging isang nagniningning na bituin sa kalangitan. Ang kanyang liwanag ay tila isang gabay, isang pangakong hindi ako nag-iisa. Ngunit ang kirot ng kanyang pagkawala ay tila mga patalim na tumatarak sa aking puso. Habang nakaluhod ako sa altar, umiiyak sa ilalim ng kumikislap na bituin, naramdaman ko ang isang kakaibang init na bumabalot sa akin. Noon ko napagtanto na ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang para sa aming pag-ibig. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa akin, isang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ngunit sa gitna ng aking pagdadalamhati,
Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang bulong mula sa hangin, isang mensaheng hindi ko inaasahan. Amara, sabi ng tinig mula sa kalangitan, ang iyong kapalaran ay hindi patapos. Nang lingunin ko ang paligid, nakita ko ang isang anino sa gilid ng altar. Isang anyo na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, puno ng lihim at pangako. Prinsesa, sabi ng anino, ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa mga salitang iyon, natanto ko na ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa sakripisyo ni Khalil. Mayroong mas malalim na dahilan kung bakit kami dinala ng tadhana sa bundok ng kapalaran. At sa kabila ng kirot ng pagkawala, isang bagong pag-asa ang sumibol sa aking puso. Ang aming pag-ibig ay tunay ngang naging alamat. Ngunit ang misteryo ng anino sa altar ay nag-iwan sa akin ng tanong na kailangang sagutin. Sa gitna ng trahedya, isang bagong kabanata ang nagbubukas, puno ng pag-asa, misteryo at ang pangako ng muling pagsilang. Ang mundo ko'y tila nagbago ng gabing iyon. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, kami ni Alon, ang tagapaglingkod ng aming kaharian, ay naglakbay patungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Alam kong ang pag-akyat na ito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual, sapagkat sa tuktok nito ay nag-aabang ang kapalaran na magpapabago sa aming mga buhay. Nang kami ay makarating sa itaas, hinawakan niya ang aking mga kamay. Liwayway, bulong ni Alon, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Handa ka na ba sa gagawin natin? Tumango ako, kahit ang puso ko'y nag-aalab sa takot at pagnanasa. Ang aming pag-ibig ay isang lihim, isang kasalanan ayon sa batas ng kaharian, ngunit ang aming damdamin ay hindi maikukubli ng kahit anong batas. Sa bawat araw na lumilipas, isa lamang ang aking pinapangarap, ang makalaya sa mga tanikala ng aming mundo. Sa harap namin ay naroon ang isang sinaunang altar, gawa sa bato at puno ng mga ukit ng mga sinaunang bituin. Sinabi ni Alon na ang altar na ito ay may kapangyarihan. Isa itong portal na maghahatid sa amin sa kabilang mundo. Isang lugar kung saan ang mga bituin ay hindi lamang mga ilaw sa kalangitan, kundi mga kaluluwang nabubuhay. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito, sabi ko, habang ang hangin ay naglalambing sa aking mga pisngi. Anuman ang mangyari, Alon, ang pag-ibig natin ay magiging walang hanggan. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga matay may kirot. Alam kong ang sakripisyo na gagawin namin ay hindi lamang para sa aming kalayaan, kundi para sa mas malaking layunin. Sa altar na iyon, kailangan naming ihandog ang aming mga buhay upang ang kaharian ay makaiwas sa trahedya ng digmaan na nagbabantang sumiklab. Sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit, kami ay magiging mga bituin, mga bantay na magliliwanag sa kadiliman ng mundo. Sa aming mga kamay ay hawak namin ang panday ng kaharian, isang talim na kikinang sa liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Ngunit ang pag-ibig ay hindi takot, kundi lakas. Pumikit ako at naramdaman ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Bilang mga bituin liwayway, ang ating pag-ibig ay magiging gabay. Para sa mga nawawala sa dilim, wika ni Alon. Ngunit kailangan nating simulan ang sakripisyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang talim sa altar. At kasabay nito ay ang pag-alay ng aming mga puso't kaluluwa. Sa bawat pag-usal ng sinaunang panalangin, naramdaman ko ang pag-angat ng aming mga kaluluwa. Ang malamig na hangin ay naging mainit. Ang paligid ay nagsimulang magliwanag sa kislap ng mga bituin. Ang aming mga katawan ay nagsimulang maglaho. Unti-unti, parang alabok na dinadala ng hangin. Ngunit sa gitna ng pag-angat, isang hindi inaasahang puwersa ang pumigil sa akin. Isang hangin na mas malamig,
kaysa sa kahit anong hangin ng bundok. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghiwalay ng aking kaluluwa kay Alon. Isang puwersa na tila naguugit ng agwat sa aming dalawa, na tila sinasabi na ang aming pag-ibig ay hindi mangyari sa langit. Alon? Sigaw ko, ngunit ang tinig ko'y nawawala sa hangin. Ano ang nangyayari? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang lumitaw sa likod ng altar. Ang bulto ng isang matandang mangkukulam. Sa kanyang mga matay ang kilabot ng libu-libong lihim ng mundo. Ang inyong pag-ibig ay hindi para sa langit, sabi niya. Malalim ang tinig, puno ng kapangyarihan at hiwaga. Isa sa inyo ay mananatili rito, habang ang isa ay magiging bituin. Nagulat ako at sinubukang kumawala sa puwersang nagtatali sa akin. Ngunit ang katawan ko'y parang niyebe sa ilalim ng araw. Nakita ko si Alon na unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-aalala. Liwayway, bulong niya sa huling pagkakataon. Ikaw ang bituin ng aking buhay. At sa isang iglap, siya'y naging bahagi ng kalangitan. Isang bituin na kumikislap sa gitna ng dilim. Naiwan akong nag-iisa sa altar. Ang puso ko'y puno ng kirot at pagnanasa. Ang sakripisyo na aming ginawa ay hindi tulad ng aming inaasahan. Ngunit ang pag-ibig namin ay nagdulot ng liwanag sa kalangitan, kahit na ang aming mga landas ay nagkahiwalay. Sa ilalim ng mga bituin, ako'y nakatayo, itinatanong ang kapalaran na dala ng hangin. Ang twist ng aming kwento ay hindi ang aming pagkakaisa sa langit, kundi ang pag-asa na ang aming pag-ibig ay magdadala ng liwanag sa mundo sa kabila ng sakripisyo at paghihiwalay. At sa gabing iyon, ang mga bituin ay kumislap ng mas maliwanag, tila sumasayaw sa kalangitan. Kasama ang bituin na si Alon, ang aking pag-ibig, aking gabay, aking bituin. Sa mga araw na lumipas, ang aming kalagayan ay tila isang bangungot na walang gising. Ako, ang prinsesa ng isang kaharian na puno ng karangyaan. At siya, ang tagapaglingkod na nagbigay ng kahulugan sa bawat pintig ng aking puso, ay patuloy na naghahanap ng kalutasan sa mga pagsubok na hinaharap namin. Isang umaga, habang ang araw ay nagsisimulang magbigay ng liwanag sa kalangitan, kami ay nagpasyang bumisita sa isang sinaunang mangkukulam. Siya lamang ang natitirang pag-asa namin, ang tanging maaaring magbigay ng sagot sa aming mga tanong at takot. Ang inyong pag-ibig ay nakatakdang maging alamat, bulong ng mangkukulam habang siya ay naghalo ng iba't ibang pulbos sa kanyang kaldero. Ngunit ang halaga nito ay hindi mababa. Naramdaman ko ang pagpitik ng kaba sa aking dibdib. Ano ang halaga? Ano ang sakripisyo na kinakailangan upang ang aming pagmamahalan ay maging wagas? Mayroong isang seremonya, patuloy niya, isang ritual na magtatakda sa inyong kapalaran. Ngunit kailangan ninyong ibigay ang pinakamahalagang bagay sa inyong mga puso. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata naming puno ng pag-aalinlangan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, umaasang ang kanyang sagot ay hindi masakit katulad ng aking iniisip. Ang inyong liwanag, sagot niya, ang inyong buhay. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang aming buhay, ang aming kakayahang mabuhay bilang tao, ay ang halaga ng aming pag-ibig. Isang sakripisyo na hindi ko kailanman naisip na magagawa ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kaibuturan ng aking puso na nagsasabing ang aming pagmamahalan ay higit pa sa kahit anong alay. Dumaan ang mga araw at kami nagpasya. Sa isang malamig na gabi, noong ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay kumikinang, kami ay naglakbay patungo sa lugar kung saan gagawin ang seremonya. Isang pook na puno ng hiwaga, kung saan ang mga bituin ay tila mas malapit kaysa sa lupa. Sa gitna ng parang, kami ay naghawak kamay,
Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming pag-ibig ay sapat upang kami hindi manginig. Ang mangkukulam ay nag-umpisa ng seremonya. Ang mga salita niya'y parang awit mula sa kalangitan. Sa gabing ito, ang inyong pag-ibig ay magiging wagas, ngunit hindi bilang tao. Kayo'y magiging bituin sa kalangitan, magkasama, magpakailanman. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kislap ng luha sa aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, takot, saya, at kalungkutan na magkasama. Ngunit alam ko na ito ang tamang desisyon. Ang aming pag-ibig ay magiging alamat, isang kwento na hindi kailanman malilimutan. Nagsimula ang ritual. Ang liwanag mula sa kalangitan ay bumaba at pumulupot sa aming katawan. Ang init nito ay parang yakap ng isang ina, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pagmamahalan at pangako. Ngunit sa huling sandali, sa pag-aakala kong kami magiging bituin na, isang hiyaw ang bumalot sa hangin. Ang mangkukulam ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mukha mula sa kalmado. Ito'y naging puno ng takot. "Hindi!" sigaw niya. "Ito'y hindi nakatakda." Sa pagkalito, naramdaman ko ang isang puwersa na tila pumupunit sa aming mga kaluluwa. Ang liwanag ay tila nagiging kadiliman at sa isang iglap, kami ay napatid. Ang mundo ay muling umikot at sa pagdilat ko, ako'y nag-iisa. Ang kanyang kamay na kanina'y mahigpit na nakahawak sa akin ay wala na. Ang kagandahan ng bituin ay napalitan ng kawalan. Ang kaparehong kawalan na nararamdaman ko sa aking puso. Hinanap ko siya sa kalangitan. Umaasang makikita ko ang kanyang liwanag, ngunit wala. Siya ay nawala. Ang aming pag-ibig ay tila naging isang alaala lamang, isang pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong mayroong isang lihim, isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ang mangkukulam ay nakaluhod, humihingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga salita ay walang kahulugan sa akin. Ang aming pag-ibig ay naging alamat, ngunit hindi sa paraang aming inaasahan. Ngayon, ako'y nag-iisa, isang prinsesa na walang kaharian, isang bituin na walang liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa huling sandali, bago ko talikuran ang lugar na iyon, naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang bulong sa hangin, isang pag-asang hindi kailanman namatay. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aming pag-ibig ay hindi kailanman mawawala. Sa mga huling araw ng aking buhay, bilang prinsesa ng kaharian, naramdaman ko ang lalim ng pag-ibig na hindi ko inaasahan. Isang pag-ibig na nagbunga sa mga sakripisyo, sa mga luha, at sa mga pangarap na hindi kailanman magiging ganap. Sa harap ng mga bituin, ako'y nakatayo kasama si Elias, ang lalaking tagapaglingkod na naging higit pa sa isang kaibigan, higit pa sa aking mundo. Nasa gitna kami ng isang malawak na parang kung saan ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng aming mga puso. Sinasama ang bawat tibok at bawat hikbi sa kalangitan. Sa kabila ng alam kong kapalaran na nakatakda sa amin, ang gabing ito ay puno ng mga bituin, parang mga mata ng mga Diyos na nakamasid, naghihintay sa aming desisyon. Ang sakripisyo ay hindi na maiiwasan, at ang pag-ibig na ito ay nangangahulugang isang pagtalikod sa aming mga sariling buhay upang maging bahagi ng kalangitan. "Hindi ko alam kung paano kita iiwan, Elias," bulong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ang mga mata na naging tahanan ko sa gitna ng kaos ng aking buhay bilang prinsesa. Ngunit alam ko, sa puso natin, hindi ito ang katapusan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila naglalagay ng kalmado sa aking magulong damdamin. "Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga bituin tuwing gabi, Amara?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa,
na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sinasabi nila na ang ating pag-ibig ay magiging bahagi ng kanilang liwanag, na ang sakripisyo natin ay magdudulot ng bagong bituin na magbibigay inspirasyon sa mga tao. Ang pangako ng pag-asa sa kabila ng trahedya ay palaging naroon, ngunit sa gabing ito, ito'y mas matindi, mas maliwanag kaysa dati. Sa pag-asang iyon, nagkaroon ng lakas ang aking loob na harapin ang kapalaran, nang mag-alok ang mga Diyos ng kaharian ng pagkakataon upang maging bahagi ng langit, kapalit ng aming mga buhay. Alam kong ito ang tamang landas, ngunit ang alinlangan ay palaging nandyan. Paano kung ang aming sakripisyo ay hindi sapat? Paano kung ang aming pag-ibig ay hindi nagtagumpay sa gitna ng mga bituin? Lumingon ako sa paligid, sa mga puno at damo na nagiging saksi sa aming huling gabi. Elias, ang ating sakripisyo, sa tingin mo ba ito'y magiging sapat upang magdulot ng pagbabago sa kaharian? Upang magbigay ng liwanag sa mga taong nawalan ng pag-asa? Tanong ko, ang takot at pag-aalinlangan ay tila kumakapit sa aking kaluluwa. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang hangin ay umihip ng mas malakas, at ang mga bituin ay nagliwanag sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Sa gitna ng pag-iilaw, nakita ko ang mga imahe ng aming mga alaala, ang mga sandaling nagbigay ng kulay sa aming kwento, ang unang bulaklak na kanyang ibinigay sa akin, ang mga tawa na nag-alis ng aming mga pag-alala, at ang mga pangarap na aming binuo sa ilalim ng parehong kalangitan. Amara, ang ating pagmamahalan ang magbibigay liwanag sa mga tao. Ito ay magpapaalala sa kanila na sa kabila ng sakripisyo at trahedya, ang pag-ibig ay palaging magiging bahagi ng kanilang mga puso. Sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at tiwala. At sa huling sandaling iyon, nalaman ko na ang aming sakripisyo ay hindi lamang para sa aming sarili, ngunit para sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng pag-asa. Ang aming pag-ibig, ang aming kwento ay magiging bahagi ng kalangitan, magiging liwanag para sa mga nawawalan. Ngunit sa gitna ng aming desisyon na maging bahagi ng langit, isang kakaibang pangitain ang lumitaw. Sa isang iglap, nakita ko ang isang bituin na bumagsak mula sa kalangitan, bumagsak sa lupa. Isang tanda na tila may kakaibang hinaharap na naghihintay. Sa likod ng liwanag ng bituin, naramdaman kong may puwersang nagbabanta sa aming sakripisyo, isang puwersang hindi namin inaasahan. Elias, tingin mo ba ito'y isang babala? Tanong ko, ang takot ay muling bumabalot sa akin. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na ingay ang dumating mula sa kalangitan, at ang mga bituin ay tila nagiging mas madilim. Sa gitna ng aming pag-asa, ang panganib ay tila nag-aabang, handang sirain ang aming pangarap na maging bahagi ng langit. Sa huling sandaling iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi patapos, na ang aming pagsubok ay patuloy pa rin. Isang pagsubok na maaaring magdala sa amin sa isang kapalaran na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng aming sakripisyo, sa kabila ng aming pag-ibig, ang aming kwento ay patuloy na maglalaro sa ilalim ng mga bituin, isang kwentong puno ng pag-asa at panganib. Sa gitna ng aming paglipad patungo sa kalangitan, ang twist ng kapalaran ay nag-abang, isang twist na maaring magdala sa amin sa isang bagong yugto ng aming kwento.